Good morning po sa inyong lahat. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil nandito po tayong lahat upang ipagdiwang ang 7 years of God's faithfulness sa simbahang ito. Binabati ko din po si Pastor Gary and Sister Lani and the rest of the family for their dedication and commitment, and also for the rest of the church leaders who used by God to help Pastor Gary in this ministry. Huwag po tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Marami pa po tayong pagdadaan ng pagsubok at balakid sa ating pagsunod sa Panginoon. But one thing that we sure of, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok na ating haharapin hanggang mapagtagumpayan natin ito. Meron tayong Diyos na mapagmahal at matulungin sa mga taong sumasamba sa Kanya. Mapalad tayong mga Pilipino dahil namulat tayo sa presensya ng Diyos. Minana natin ito sa ating mga ninuno tungkol sa iglesia. Kung tayo bilang mananampalataya ay nararapat na aralin natin ang salita ng Diyos upang tayo ay mamulat sa katotohanan. Pero ngayong umaga, ating aaralin ang mensahe ng Panginoon patungkol sa umaapaw na biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay isang paksa na laging tinatalakay sa Biblia. At inihayag sa New Testament ang pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No? Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. The word grace na ginamit sa Bible, in Greek word, charis, na ang ibig sabihin ay biyaya o pabor, pagpapala o kagandahang loob, in particular to God's merciful grace. Maaaring nating ipagkaloob ang biyaya sa iba, ngunit kung ginagamit ang salitang biyaya sa connection nito sa Diyos, may taglay itong makapangyarihang kahulugan. Ang biyaya ay ang desisyon ng Diyos na pagpalain tayo sa halip na sumpain tayo na siyang nararail sa ating mga kasalanan. Tayo ay hinirang ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang biyaya at ipadama ang kanyang pagmamahal. Tanging sa biyaya ng Diyos kaya tayo naligtas sa tiyak na kamatayang espiritual. At ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Amen? No? In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. No? Ito po yung sinabi ni Apostle Paul, na sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ito ay nagiging makapangyarihan, lalo na sa panahon na tayo'y mahina. Ano po? At dahil po tayo nangihina, lalo po natin dapat tayo magpuri sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Kristo ay nananahan sa atin. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng biyaya sa atin. Lagi itong sapat, hindi lamang sa pisikal nating pangangailangan, kundi pati spiritual. So ano po ba ang pinagkaiba ng biyaya at awa ng Diyos? Dahil hindi po magkapareho ito. Pareho silang ipinakita sa atin ng Diyos. So, ipinagpaliban ng awa ang kaparusahang nararapat sa atin. Sa kanyang awa, pinili ng Diyos na mapawalang bisa ang ating mga kasalanan sa Kanya. Ang ating pagkakautang sa Kanya. At ang kasalanan na yon ay ang kaparusahan ay ang kamatayang espiritual. Ngunit, sa pagmamahal ng Panginoon tayo ay binigyan ng tagapagligtas. Isinugo niya ang kanyang banal na anak upang maging kahalili natin. 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. No? Sa awa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo maligtas. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang mamulat
sa ating mga pagkakamali at humingi ng tawad sa Diyos at muling manumbalik ang ating relasyon sa Diyos through His Son, Jesus Christ. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So, ibinibigay naman ng biyaya ang pagpapalang hindi na natin karapat-dapat tanggapin. Ito ay higit pa sa awa ang kanyang ipinadama sa atin dahil ipinagkaloob niya ang kanyang biyaya ng kaligtasan sa kanyang mga kaaway. Nung panahon tayo'y nasa mundo or sinasabi natin hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, ang tingin ng Panginoon sa atin ay isang kaaway. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon na tayo'y walang kasalanan. Ang tanging righteousness ng Panginoong Hesukristo ang bumabalot sa atin nung tayo tumanggap kay Kristo. Nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya pag tinignan tayo ng Diyos, hindi niya tinitignan ang ating kasalanan, kundi tinitignan niya ang righteousness ni Jesus Christ na nasa sa atin. Tayo'y binabalot ng Holy Spirit. At kung inyo napapansin na inuumpisahan ni Apostol Pablo, ang marami sa kanyang mga sulat sa mga salitang sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. No? Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 1 verse 7. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints. Sino po yung saints? Tayo po yun. Grace to you and peace from God, from our Father and the Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 1 verse 3, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Kung babalikan po natin ang pinagdaanan ng Jesus the Living Hope Community Church, maraming pagsubok o balakid ang inyong hinarap upang umabot sa 7 years. Pero tanging sa tulong ng Diyos, kaya kayo naging matatag. Dahil ang Diyos ang nagpasimula ng biyaya. At sa Kanya nagmumula ang lahat ng biyaya. 7 years of God's faithfulness and goodness, hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa inyong mga sumusunod at nagsisilbi sa Diyos. Amen? So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang overflowing grace of God. Umaapaw na biyaya ng Diyos ay mapagligtas or save us. No? Ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos ay ang kanyang biyaya sa atin. Sinabi nga in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, For by grace you have been saved through faith, and that not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. No? Siyang ang nagkakaloob ng biyaya sa atin. Sa halip na tayo kanyang parusahan, pinili niya tayo na maligtas dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At ito ay higit sa awa ang kanyang ipinadama sa atin dahil ipinagkaloob niya ang biyaya ng kaligtasan sa kanyang mga kaaway. Dahil dito, naligtas tayo sa naaayon na kaparusahan para sa atin. No? Sinabi nga sa Romans chapter 5 verse 10, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. No? Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak na si Jesus. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ipinagkaloob niya sa atin ang kapatawaran. Ang kanyang kapatawaran. No? In Hebrews chapter 8 verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin na sa oras na tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo ay lilinisin ng Kanyang banal na dugo. At higit sa lahat,
kakalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Dahil ang bumabalot na sa atin ay Kanyang banal na Espiritu. So madalas tayo humihingi ng biyaya sa Diyos. At minsan, hinahanap natin siya sa ating mga pinagdadaanan o pagsubok. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kailangan pagdaanan ang mga ito? Tayo ay sinusubok kung totoo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang gusto niya, una siya sa lahat. Siya ang priority natin. Amen? Sinabi nga in Matthew chapter 6 verse 33, no? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. No? Yan po ang sinabi. Ang sabi ni Jesus, hanapin natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang kabutihan. Pero paano natin makikita ito? Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Gusto niyo makamit ang buhay na walang hanggan? Or ang walang hanggang biyaya ng Diyos? Seek Him first. At ang pangako niya, all these things shall be added to you. Ano po ba ito? Balikan natin ang verse 31 at 32 nung sinabi ni Jesus. Therefore, do not worry, no? Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. So alam po ng Diyos ang ating pangangailangan. We need to assess our spiritual walk with the Lord. Kung bakit hindi natin makamtan ang biyaya niya. Or are we faithful enough to follow and obey Him? Dapat po natin malaman na ang hinangad ng Diyos ay sumunod muna tayo sa kanyang mga pinag-uutos. Siya po ang priority natin. No? Pangalawa, ang umaapaw na biyaya ng Diyos ay matatag or steadfast. No? Sabi nga in Hebrews chapter 13 verse 9, do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them. Huwag niyo pong hayaan na madala kayo ng lahat ng uri at kakaibang mga katuruan. Yun po sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Diyos na ating patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Dahil alam niya na maraming maling mga ngaral ang darating upang tayo iligaw ng landas. Kaya po dito sa ating iglesia ay meron tayong mga programa na inaayos upang tayo ay sabay-sabay na mag-aral ng salita ng Diyos. So inaanyayahan po namin kayo ay umattend dito. At sabay-sabay nating patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meron po tayong Bible study group. I-ask nyo po ang ating butihing mga pastors na sa pangunguna ni Pastor Gary upang i-guide kayo kung saan kayo nararapat nakabilang sa Bible study group. Importante na tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Sino po ba may sasakyan sa inyo? O kaya may bagong kagamitan tulad ng cellphone, TV, stereo. Hindi po ba pag bumili kayo ng mga bagay na ito ay may kasamang manual? So ganun din po ang Bible. Ito po ang manual ng ating buhay. No? Sabi nga nila, the Bible is the basic instructions before leaving earth. Kaya dapat po nating aralin at sundin upang maging maayos ang ating buhay. Ang umaapaw na biyaya ng Diyos ay abundant or masagana. No? In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. No? Alam po ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. According to the scripture that the grace of God is sufficient. Sapat sa ating pangangailangan. Unahin nating ang pangangailangang spiritual. Binibigay ng Diyos ang kanyang
ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At kung ating susuriin ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay more than enough. At pangalawa, ang pangangailangan pisikal. Kaya nga po sa aklat ni Apostol Lucas in verses 12:33 to 34, sinabi niya na meron tayong walang hanggang kayamanan. Ano po? Dito nga, in-encourage pa ni Luke or ni Apostol Lucas, sabi niya rito sa Luke chapter 12 verses 33 to 34, sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. No, hindi ko po sinasabing pagbili nyo ang inyong ari-arian. Ang itinuturo po sa atin ni Apostol Lucas na maging matulungin tayo sa kapwa. Kung kaya natin tumulong. Ganun din po sa inyong pagtulong sa mga gastusin sa simbahan, through your tithes and offering, malaking bagay po ito sa kaharian ng Panginoon. Alam niyo po ba ang sikreto ng umaapaw na biyaya ng Diyos? Pag tinulungan ninyo ang simbahan at manggagawa ng Panginoon. Amen? Pero may kulang. May condition sa inyong pagtulong. Kailangan ito ay galing sa inyong puso dahil tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dumadaan din tayo sa pagsubok hindi lang upang mapatatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Paraan din ito ng Diyos upang dumaloy ang kanyang biyaya. Kasi sa pinagdadaanan nating pagsubok, hinuhubog ng Diyos ang ating pagkatao. At pag napagtagumpayan natin ito, the Lord our God will reward us. Ano po? Kung alam niyo po ang istorya ng buhay ni Job, kung paano siya sinubok sa kanyang pananampalataya, pero pagkatapos ng pagsubok is an overflowing blessing, no? Ang kanyang naging reward aside from eternal reward. In Job chapter 42 verse 10, sinabi nga rito, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Imagine that. Ganun po magbigay ang biyaya ng Panginoon. Pero unahin po natin ang pagsunod sa Kanya. Ang pananampalataya sa Kanya. In Malachi chapter 3 verse 10, sinabi nga po rito, bring all the tithes into thy storehouse that there may be food in my house. And try me on this, sabi niya, no? Says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Sa ating buhay Kristiyano, madalas tayo nakakaranas ng pagsubok. Pero dito sa text na to, no, the Lord challenged us na subukan natin siya. Kung babasahin niyo po ang whole context ng Bible, wala pong sinabi ng Panginoon na subukan natin siya. Ito lang po ang nag-iisa na sinasabi niya, try me now in this. No? Meron siyang condition para ibuhos niya ang pagpapala o biyaya. Sabi niya, try me in this. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be not enough room to receive it. So alam niyo po, sinusubok tayo ni Lord dito. Gusto niyo po ng nag-uumapaw na biyaya? Obey Him. And He will do what He promised. No? Number 4. Ang umaapaw na biyaya ng Diyos ay mapaglingkod or work in us.
No? Tayo ay hinirang ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Dito mo makikita na ang isang tao ay mayroong relasyon sa Diyos, sa Kanyang paglilingkod sa Diyos. Makikita po natin na ang ating buhay ay nakasentro kay Jesus sa paglilingkod sa Diyos. Si Jesus po ay ang halimbawa pagdating sa paglilingkod. Dahil sinabi niya na siya ay pumunta dito sa lupa hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Magagawa lamang po natin ito dahil sa biyaya ng Kanyang banal na Espiritu. We are created for His glory, to glorify His holy name, to worship Him. Ito po ay malaking biyaya sa atin na maging tagapaglingkod ng poong may kapal. Mapalad po tayo dahil tayo po ay hinirang ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Maraming pwedeng gawin upang makapaglingkod sa Kanya. Dahil kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, sabi niya, para mo na rin ginawa sa akin. Jesus summarized 10 commandments into 2 parts. Ang una po, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. In Matthew chapter 22, verses 37 to 40. Higit po ang kasiyahan kung ang tao ay nagsisilbi at sumusunod sa utos ng Diyos. Magagawa po nating magsilbi sa Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya tayo bilang tao ay kaya magsukli ng pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod. Nung ako po'y naging Kristiyano, ang unang ministry ko sa church ay usher. Tagabukas po ng pinto. Taga-greet ng mga kapatid na dadalo sa pagdiriwang. Then, naging driver din po ako pag umaattend kami ng gathering sa Metro Manila. At the same time, umaattend po ako ng Bible study to learn more about the love of God and His Word. So, naging part din po ako ng setup ministry, tear down ministry, tagalinis ng church, at naging part din po ako ng media ministry. Then, Bible study leader, then church planter. No? So, bakit ko po sinishare sa inyo ito? Regardless of position na ibinigay sa inyo ng Panginoon, gampanan po ninyo ito na may galak sa inyong mga puso. Na may pagsunod sa Diyos at pag-igihin ang ibinigay sa iyo ng Diyos na ministry. Dahil part po ito ng proseso ng Diyos kung paano Kanya gagamitin bilang manggagawa sa Kanyang kaharian. Sabi nga, in Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest in greater responsibilities. Kaya kung anong ministry na binigay niyo ng Diyos sa atin, gampanan po natin para sa kapurihan niya. At kung wala pa tayong ministry sa church, madali lang po ang dapat natin gawin. Nung ako po'y nag-uumpisa sa gawain, I have a very short prayer kay Lord. Sinabi ko, Lord, na, Lord, I'm available. Use me. Hindi po hinihingi ng Panginoon kung kayo'y matalino, kung kayo'y masipag, kung kayo'y maalam sa maraming bagay. Ang gusto po ng Panginoon, yung willingness na kayo'y magpagamit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na available ka. Sabihin mo sa Kanya na gamitin ka para sa Kanyang kapurihan. Dahil pag ikaw mismo ang nag-ask, meaning, nandoon ang iyong commitment at isa sa puso mo ito. Amen? Sabihin mo nga po sa inyong katabi na mag-pray tayo kay Lord na available ako at gamitin niya ako. You can ask the leader of the church na ipag-pray ka. Kung yun ang desire ng puso mo ang magsilbi sa Panginoon, kneel down. You don't need to pray
na pagkahaba-haba, ang Panginoon ay maunawain. Ang Panginoon ay alam niya kung ano nasa puso mo. Kung ano nasa puso mo, sabihin mo sa Kanya. Gusto mo magpagamit sa Kanya? Tell Him. Kasi pag sinabi mo sa Kanya, meaning, hinahumble mo ang sarili mo sa Panginoon. Sinusuko mo sa Panginoon. Yun po ang gusto niya. In summary, the overflowing grace of God or ang umaapaw ng biyaya ng Diyos ay madali po nating matatandaan ito. 4 na M. Mapagligtas, matatag, masagana, at mapaglingkod. So, paano po natin matatanggap o makukuha ang umaapaw na biyaya ng Diyos? Una, kailangan natin i-priority ang Panginoon. Kailangan nating aralin ang Kanyang mga salita. At ang pangalawang tanong, gusto niyo po bang matanggap ang umaapaw na biyaya ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin? Kung wala pa po si Kristo sa iyong buhay, yun po ang una natin kailangan gawin. Kailangan natin tanggapin si Jesus sa ating mga buhay. Kailangan natin isuko sa Kanya ang ating mga kasalanan at talikuran ng mga ito. Wala po tayong ibang mapupuntahan kundi ang Diyos na lumikha at nagmahal sa atin. Ibinibigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya sa oras na to, ang Panginoon ay kumakatok sa inyong mga puso. At kung siya ay iyong pagbubuksan, kayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Overflowing grace of God. Yung peace lang na mararamdaman mo sa iyong puso, ay biyaya na ng Diyos ito. Alam niyo po ba, nung ako'y nasa emergency room, when I had a COVID, hindi na ako makahinga, kauubo. At ang sinabi sa akin ng doktor, yung mga proseso na gagawin nila sa akin, na lalagyan nila ako ng tubo, at kung ano-ano pa mga aparato na ilalagay nila sa akin. Pero hindi ko po naiintindi lahat ng yon. Ang ginawa ko po, sinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Kung ano po ang will mo sa buhay ko, masaya po akong tatanggapin ito. Then after that, I felt na yung overflowing peace. The peace that surpasses all understanding. Wala po akong naramdaman takot. Then, ang kagandahan pa po nito, nung ako po'y nasa coma, hindi po ako inuwa ni Jesus, ni Jesus. No? Kasama ko siya at sinasabi niya sa akin kung ano mga nangyayari. The revival na nangyayari ngayon. At ganoon din po ang tulong na darating para sa atin. Pero sinabi niya rin sa akin na ang kailangan ng mga tao para magkaroon ng revival, we should humble ourselves to Him. Tawagin natin siya. Lumuhod tayo sa Kanya. Humingi tayo ng awa sa Kanya. At ganoon din po, ang sinabi niya, ang kailangan natin gawin ay ang sumunod is to obey Him. Simple lang po, di ba? Sinabi ng Panginoon. Minsan tayong mga tao, ginagawa natin complicated. Pero kung iintindihin natin ang sinabi ng Diyos, nandito na po lahat ng tulong na ibinigay niya sa atin. Ang Kanyang anak, ang banal na Espiritu, all we need to do is to obey. Obey Him. Serve Him.
At pag ginawa po natin yon, ang pangako ng Panginoon ay ang umaapaw na biyaya ng Diyos. So, I would like to ask Pastor Gary to lead you in prayer of acceptance because we need to surrender our life to Him. God is in control of every situation. Allow Him to take control of your life. And once again, congratulations, and may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Amen.